Welcome sa Bulili Channel. Dito, matutuklasan mo ang mga makulay, makabuluhan, at educational na video sa Tagalog para sa mga bata. Halika na! Hello, kabulilit! May kilala ba kayong kunehong sobrang bait? Pero minsan, mas mabait pa sa sarili niyang almusal. Hahaha! Sa araw na ito, may kukwento ako tungkol sa isang bani na kahit hindi pinakamabilis, hindi pinakamalaki, at hindi rin pinakamakinis ang balahibo. Siya naman ang may pinakamalambot na puso sa buong parang. Kaya huwag kayong aalis, kabulilit, dahil sa dulo, may matututunan kayong sikreto kung paano nagiging superpower ang kabaitan. Sa gitna ng isang malawak at makinang na parang, kung saan sumasayaw ang mga bulaklak sa hangin at kumikislap ang hamog tuwing umaga, nakatira ang isang maliit na kuneho. Ang pangalan niya ay Benny. Hindi si Benny ang pinakamabilis tumakbo. Hindi rin siya ang pinakamakapal ang taba. At hindi siya ang may pinakamahabang tenga. Pero, kahit anong kulang niya sa laki o bilis, puno naman ng kabaitan ang puso niya. Araw-araw, nagpapalibot si Benny sa parang. Good morning, Aling Robin. Bati niya sa ibong maagang nagkakantahan. Magandang araw, Mang Pagong. Sabi niya habang dahan-dahang umuungot ang matandang pagong na parang laging walang tulog. At kahit simpleng pagbati lang iyon, napapangiti niya ang lahat ng hayop sa paligid. Ganyan kagiliw si Benny. Isang araw, habang tumatalon-talon si Benny malapit sa malaking punong roble. May narinig siyang munting iyak. Squeak! Squeak! Napahinto si Benny. Tumingin sa kaliwa. Tumingin sa kanan. Sino yon? Bulong niya sa sarili. Hanggang may nakita siyang maliit na daga. Si Milo. Nakaupo sa bato. Umiiyak at nakatungo. Tumutulo ang maliliit niyang luha sa kanyang maliliit na paa. Oy! Bakit ka umiiyak? Tanong ni Benny. Sabay upo katabi ng daga. Humikbi muna si Milo bago nagsalita. Benny, nawala ko ang acorn basket ko. Hindi ako makakauwi ng pagkain para sa pamilya ko. Baka magutom sila eh. Lumambot lalo ang puso ni Benny. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin yan, sabi niya. Hindi ka nag-iisa. Naglakad sila sa ilalim ng mga dahon. Tiningnan ang ilalim ng mga palumpong. Sinilip ang likod ng malaking bato. Sumilip sila sa loob ng lumang kahoy na may butas. Pero, wala. Hindi nila mahanap ang acorn basket. Medyo nalungkot si Milo. Pero si Benny, hindi sumusuko. Kaibigang Milo, sabi ni Benny, kapag mabait tayo, dapat matiisin din. Huwag agad panghinaan ng loob. Kaya nagpatuloy sila sa paghahanap. Hanggang sa napansin ni Benny ang isang kumikislap sa tabi ng ilog. Milo, tingin ka. Sigaw niya. Kabulilit, bago tayo magpatuloy, may challenge ako sa inyo. Kung naniniwala kayong ang kabaitan ay superpower, i-comment niyo sa baba ang salitang mabait ako. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Bulili Channel para mas marami pa tayo ni 5 fairy tales na ikukwento. Milo, tingin ka.
Sigaw niya. Sa tabi ng ilog, nakasabit sa isang sanga ang acorn basket. Kumikinang ito dahil natatamaan ng araw. Tumalon si Benny papalapit. Inunat ang mahahaba niyang tenga. Inabot ang maliit na basket gamit ang kanyang paa. Konti pa. Konti pa, Chi. Bulong niya. At sa wakas, nakuha niya. Benny. Sigaw ni Milo. Sabay talon sa tuwa. Niyakap niya ang paa ni Benny. Salamat. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Pagbalik nila sa pahrang, may nakita silang nakakagulat na eksena. Lahat ng hayop, ibon, paru-paro, pagong, at maliilit na squirrel ay nakapaligid kay Benny. Ay, Benny, salamat sa pagtulong kay Milo. Sabi ni Aling Robin, sabay abot ang pulang berry. Benny, ito sariwang letoos para sa'yo. Sabi ni Mang Pagong. Nagpalipad ng bulaklak ang mga paru-paro, na parang kumakanta ng thank you. Namula si Benny sa hiya. Hindi siya tumulong para magkapremyo. Tumulong siya dahil mabuti ang tumulong. Alam nyo, sabi ni Benny, ang kabaitan, parang boomerang. Ibabalik at ibabalik sa'yo. Pagsapit ng gabi, pumalat ang malamig na sinag ng buwan sa pahrang. Umuwi si Benny sa kanyang munting lungga. Humiga siya sa kanyang malambot na higaan at ngumiti. Isa lang akong munting bunny. Bulong niya. Pero kahit maliit ako, pwede akong gumawa ng malaking kabutihan. At doon siya nakatulog ng payapa. Handang maging mabait ulit bukas. Ang moral ng kwento. Ang kabaitan ay parang maliit na binhi. Kapag itinanim mo, lalaki ito. At babalik sa iyo ng 10 beses pa. Kabulilit. Kung ikaw si Benny, at may nakita kang kaibigan na malungkot o nahihirapan, ano kaya ang gagawin mo? I-comment niyo sa baba ang inyong sagot. Gusto naming mabasa yan. Maraming salamat. Kabulilit. Sana ngayong araw, maging mabait kayo tulad ni Benny. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang makukulay na kwento. Dito lang sa inyong paboritong channel, Bulilit Channel. Hanggang sa susunod na kwento. Bye!